lang bago ang Chinese New Year. Kung hey Pachoy, siyempre mabuting salubungin ang Year of the Wooden Dragon na suot ng mga pampaswerteng accessories at lucky charms. Ano-ano nga ba ang pwedeng gamitin para ibahagi ang nalalaman niyang swerte pagdating sa Feng Shui? Makakasama natin ang Feng Shui consultant na si Master Michael de Mesa. Yes. Welcome back sa Dapat Alam Mo, Michael. I'm so happy to be back, Miss Yes, Susan. thank So, kung you. hey Pachoy. Kung hey Pachoy, Michael, paliwanag mo nga naman sa amin itong mga accessories na nasa harap natin na sinasabing may dalang swerte pagpasok ng Year of the Wooden Dragon. Ano ba ito, Michael? Ngayon, Miss Susan, 2024, hindi lang bracelet ang aring magdala ng swerte. Okay. So, meron tayong medallion, meron tayong keychain, Oh. meron tayong ring, meron tayong card na pwedeng ilagay sa likod ng cellphone or Ano yan? wallet. Saan yung Ito, card? ito yun. Ayan, okay. Yes. And then, meron tayong medallion na pwedeng suotin na parang kwintas. And then, scarf. Ah, may for scarf, female po. oo. So, pwede sila magbigay sa atin ng protection to enhance the luck and then to have a windfall luck din, Miss Susan. Oh, Michael, siyempre, kung may mga dapat suotin, meron bang dapat ding iwasan? Opo, Miss Susan, especially sa pagsalubong ng Chinese New Year, iwasan natin ang pagsuot ng itim na kulay, Oh, tsaka kulay puti. So, dapat ang red, accessory... black and white. Yes. So, ang red ay exceptionally lucky. So, dapat yun ang suotin natin sa pagsalubong sa 2024. Oo. Paano naman yung Michael, yung mga dating accessories at jewelries katulad ng mga nabili na last year? May dala pa rin bang swerte yun? Kumbaga, may expiration ba? Binili mo last year ng Chinese New Year din. Ngayon ba, pwede pa rin isuot yun? Oo. Simple yan natin explanation, Miss Susan. Ang pagpapalit ng Lucky Charms, kasi nagpapalit tayo ng energies kada taon. Oh. So, kung meron tayong Lucky Charms last year, mas better na itabi na lang po muna Ay, natin. tatabi na lang. Yes. Hindi na susuotin. Hindi na po. Hindi na pwedeng palakasin uli yan. Hindi na po. May tinatawag din daw na cleansing para sa mga jewelries at accessories. Ano ba ibig sabihin nito, Michael? Saka pakita mo naman sa amin kung paano ginagawa yung tinatawag na cleansing. Okay. So, meron tayong tatlong cleansing, Miss Susan. So, meron tayong crystal bowl Okay. or cleansing bowl. So, kunyari, ito yung bracelet na i-cleanse natin. So, ilalagay natin. So, ikaw din, Miss Susan, try mo. Ayan. Ito yung Dito yes. pala sa akin. Mas So, maliit. itatap lang natin siya. Okay, tapos? And then, paikot po. Oh, galing, ganon. So, magkakaroon tayo ng Nakakabigay, vibrations. no? So, kasi ang crystals, makikleanse siya or ma-activate siya through vibrations. Okay. Pangalawa naman po, pwede tayong gumamit ng incense or ito Incense. yung tawag na sage. So, pauusukan lang natin yung bracelet natin, Miss Susan. So yung bracelet, pausukan. Oo. Yan. So, Ganyan. ganyan tayo. Yes. Okay. So, yung pinaka-practical, kasi yung iba po, wala po sa ating ganito. So, ito po, pwede tayong gumamit ng rock salt or Himalayan salt. Mahal to ah. Dito po tayo sa rock salt, Miss Susan. So, ipapatong lang po natin siya for 30 minutes. Okay, 30 Wala minutes. Yes, wala pong water para hindi mag-change yung color ng beads natin. And then after 30 minutes, kunin na natin. Then So hindi isuot na magbabalit natin. yung kulay niyan. Hindi na po. Ito yung ordinary salt Yes, the na rock pwedeng salt pang one. asin, Oo. pang sa isda, pang alat. Okay. Maraming salamat, Bang Consultant Michael de Mesa. Naway maging maganda ang buong taon para sa ating lahat. Paalala mga kapuso, mga ito ay gabay lamang. Ayan, mapausaping kalusugan, isyong pantahanan at kahit kwentong pambata at kalalakihan, hindi ko palalampasin yan. Kay Kay Susan Susan tayo!